people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh pa rin ng Mama Sam ninyo. So, happy Sunday po. Sana nakapagsimba kayo ng bonggang-bongga. Ako kadarating lang namin galing simbahan. So, sa awan ng Diyos. Kasi talagang pinilit ko magsimba ngayon linggong to. Kasi gusto ko mag-offer ng something. So, yun. So, syempre, ang mga blessings na dumarating sa atin ay dapat sinishare din natin talaga yon, lalo na pagdating sa simbahan, di ba? Kaya dapat kayo, kahit maliit yan or kung ano man, huwag niyong kalimutan na mag-share sa simbahan kasi napaka-importante nun, guys. And then, ayun nga, kahapon bumili ako ng libro, yung The Art of Power. So, binasa ko siya kagabi. In fairness, ang dami ko natutunan doon. Ang sabing ganun, ang tao daw, nag-craving daw tayo sa sa maraming bagay, katulad na lang daw halimbawa ng wealth, tapos ng fame, ano pa ba, fancy food, sex, at saka syempre sa a lot of sleep. So, yun daw talaga ang goal ng tao na gustong mangyari. Pero, dapat daw talaga, ang tao daw ay meron daw tayo talagang ginagawa na the best at hindi daw yung ini-aim natin na ganon. Dapat meron tayong faith, meron tayong diligent, meron tayong tawag dito concentration, tapos insight, saka may isa pa siyang sinabi, dapat meron tayong mindfulness. Ayun. So, kung iisipin mo nga naman, oo nga naman, no? Tama nga naman. Alam nyo, ako i-share ko lang to sa inyo. Yung naging YouTuber ako, sa totoo lang, ando doon talaga yung kasipagan dapat. Pag gusto mo talaga mag-success as a YouTuber, hindi po pwede yung parang gusto mo pag-upload mo, madami nang manonood. So, pagtiyagaan mo siya at dapat consistent ka. At saka nandoon din dapat na meron kang concentration talaga sa ginagawa mo. Tapos nandoon talaga yung sipag mo, yung consistent araw-araw. At saka higit sa lahat, meron kang insight, meron kang paniniwala, at meron kang mindfulness. So, para maging positive lahat ng ginagawa mo. Totoo yun. So, ako nasubukan ko yan at na-apply ko yan sa sarili ko. And then, ang resulta, magiging maganda, magiging happy ka, magiging kontento ka kung ano ang meron ka. So, yon. Kaya naman, sabi ko nga doon sa nabasa kong libro, in fairness, totoo naman talaga to. Pagkatapos may in-explain siya doon kasi sinabi daw, sa gospel daw ng God, ang sinasabi daw, kapag meron ka daw faith talaga o paniniwala sa Panginoon, ay kaya mo pa daw talagang i-move kahit ang kabundukan. So, nabasa ko din yun sa Bible. Pero ang ibig sabihin pala nun, dapat meron kang confidence sa sarili mo para magawa mo ang lahat ng bagay na possible or impossible na mangyari ay mangyari maging possible. So, yan. So, yun lang. Share ko lang sa inyo. Baka kasi may mga tao na alam mo na medyo nangihina ang kalooban at naguguluhan sa buhay. Sana nakatulong yung sinishare ko sa inyo. So, napaka-importante kasi na may mga thought tayong ganito. Hindi yung puro landi lang. Charot. So, yan. So, nakakatuwa kasi at least, di ba? So, nagagamit ko yung kung ano man ang meron akong platform. Sabi ko nga kanina sa dinasal ko, sabi ko, Lord, sana po ang YouTube ko maka-spread ako ng love at positivity talaga sa mga nanonood sa akin. So, yun talaga yung request ko kanina. Kasi syempre gusto ko naman may saysay din naman yung mga ginagawa ko. Hindi yung puro kalandian lang. Diba? So, yun. So, ito na. Sige na nga. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga na talaga naman, oh my God. So, yung sinabi ko nga pala kanina ay dapat pala i-practice natin yun sa buhay natin araw-araw. So, yan. So, para maging powerful tayo. So, ito na. Marami tayong
chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon kasi naman talaga ang mga intriga natin ngayon ay talaga naman papainit ng papainit ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa bagong reyna ng Cagayan de Oro? Tingin mo, Mama Sam, isa kaya siya sa mga magiging mainit na kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines 2024? So, yon. So, in fairness, sa totoo lang, yun nakita ko siya. Nakita ko na parang meron siyang glow na as a queen. So, sabi ko, ang ganda naman nito, in fairness. Para siyang may pagkakahawig kay Ariela Arida na pinaghalong Alma Concepcion, di ba? So, very queenly. Sabi ko nga, sana makaariba siya ng todo-todo sa Miss Universe Philippines. Hindi natin sigurado kung makakaariba ba talaga siya dahil sa sobrang dami talaga ng mga kandidatang naririnig natin. Yung balita natin, 100 plus daw ngayon ang magiging kandidata ng Miss Universe Philippines. Possible daw. Kaya dapat galingan niya, dapat ipakita niya talaga yung best na kasi hindi natin alam kung mag-shine ba siya like a diamond star sa entablado ng Miss Universe Philippines. Maaaring kagabi, it's time para sa kanya. Pero hindi natin alam in the future kung aariba nga ba to ng bonggang-bongga. Kaya good luck talaga sa kanya. In fairness, maganda siya. So hindi ko lang alam kung kapag natapos na yung coronation night. Kasi may mga babaeng ganun di ba? Katulad ni Laila Lopes nung gabi ng coronation night, talagang nagsashine siya nung gabi ng Miss Universe kasi yung mata niya sa yung smile niya, nagko-connect talaga. Yun talaga yung masasabi mo na, oh my God, yung destiny talaga gumagalaw sa kanya ng bonggang-bongga. Yung tipong hindi naman siya palong-palo sa Miss Universe, yung pasarela niya, simple lang. Yung lakad nga niya sa evening gown, nagkakanda-sabit-sapit pa. Pero lahat ng ginagawa niya, parang ang ganda-ganda niyang tignan. Kaya, winner ang lola mo. Pero after ng Miss Universe, ano nangyari? Nawala ang king, di ba? So, nung gabi lang yon. So, ayun yung tinatawag na kapag destiny mo kasi, talagang mag-glow ka. Pero kasi, pwedeng mawala to kinabukasan. So, hindi natin alam kung after ng Miss Cagayan de Oro ay mananatili pa ba yung ganda na meron siya. Di ba? And then, tignan natin, abangan natin. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa ating binibining Pilipinas International na si Angelica Lopez na paganda ng paganda. Tingin mo, Mama Sam, nagpagawa siya. Parang may something new sa mukha niya kung papansinin mo. Parang may glow na parang nagpagawa niya siya ng baba kung hindi ako nagkamali. Kasi parang may iba, pero gumanda siya lalo ngayon, in fairness. Saka parang pumuputi na siya, no? So, yun. So, tingin ko, ang Lola Angelica mo, talagang pinaghahandaan niya na ng gusto ang Miss International. At talaga namang masasabi ko, iba din ang kalibre na meron ito. Kasi, ito yung babaeng palaban yung tipong hindi nagpapahuli din ng buhay. Di ba nga sa binibining Pilipinas, hindi naman natin ina-expect na mananalo siya, pero tingnan mo naman ang ginawa ng lola mo. Umarangkada ng bonggang-bongga na parang, wow, ikaw na, Angelica Lopez. Di ba? So, ito yung sinasabi ko na hindi natin pwede underestimate talaga yung kakayahan ni Angelica Lopez. Kasi, malay mo, yung iba nga sinasabi nila, nako, parang ang layong manalo dito ni Angelica, ba't hindi natin alam? Kasi yung determinasyon na meron siya, medyo kakaiba din. At, sabi ko nga, kung sa binibining Pilipinas, sinupresa ka niya ng bonggang-bongga, baka masupresa ka rin niya sa Miss International. Di ba? So, ngayon pala masasabi ko, good luck, Angelica. So, ilang buwan? Sa November 12 ang Miss International. So, countdown na. Meron siyang 10 months na preparasyon. O, di ba? But marami pang pwedeng mangyari in 10 months. Kaya, hinay-hinay lang, Angelica. Papunta ka rin doon. O, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa reyna ng supranational na talaga naman, oh my God, iikot sa iba't ibang bansa katulad na lang ng Poland, Philippines, Spain, Venezuela, Ecuador, meron pang USA, Honduras, Cambodia, Vietnam, Dominican Republic, Brazil, and Peru. Medyo ang bongga. Diba? Ito yung sinasabi ko na kapag supranational girls ka talaga, iba talagang ang beauty, no? Talagang umiikot, saka ang bongga kasi may ganap.
kesa sa wala, 'di ba? Ang Miss Grand kasi parang naiiwanan din eh. Pero kasi ang supranational kasi katulad niyan, ang dami niyang pupuntahan na bansa na talaga namang ay nako, ang bongga. So wala pa dito yung Indonesia, no? Pero kasi 12 countries ang naka-assign sa kanya ngayong taon na to. Imaginein mo, ang sarap maging reyna na supranational. Napakaswerte talaga ng babaeng to. Sana si Pauline yun eh, no? So, yan. Anyway, so, malay mo, next year, tayo na ang manalo, di ba? Sa susunod na supranational. Hindi natin alam. But ngayon pa lang ay siyempre, naabangan natin kung sino yung ipapadala kasi may 4 ng pinagpipilian na kandidata na ipapadala dyan. Nakakaloka naman. Parang apaka-unfair ng The Philippines, no? Yung The Miss Philippines. Kasi meron nang nanalo si Althea pagkatapos candidates pa rin siya para sa isisend sa supranational. Bakit kasi hindi na lang siya? Pagkatapos yung mga na-remaining, ayun na lang yung bigyan ng homework. But ako guys, sa totoo lang, ayoko nung eksenang ganito. Yung tipong yung tipong parang pinagpipilian pa kung sino yung ipapadala sa supranational. Parang nanalo ka na as a Miss Philippines. So, dapat ikaw na yon automatic. Kasi ang highest position is supranational. Parang anong sense kung halimbawa, ikaw ang nanalong supranational. Pagkatapos, ikaw nanalong the Miss Philippines. Tapos ang ipapadala yung runners-up. So, ibig sabihin, hindi main title ang supranational, di ba? Dito sa The Miss Philippines. So, dapat, kung sino yung nag-title ng The Miss Philippines, automatic, siya yon. Tapos, huwag nang pagpilian, bigyan na kagad ng corona para nakakapaghanda yung girls na kung saan sila pageant na sasali. Halimbawa, isasali sila dito sa Miss Charm. So sabihin na kung sino yung pang Miss Charm at kung sino yung pang Asia Pacific Quest at kung sino pa yung pang Miss Grand. So dapat lahat nakatutok na dyan at naka-align na. Hindi yung parang iisipin pa kung sino yung idadalhin sa ganito, sino yung ipapadala sa ganito, sino ba yun napipisili para namang paano kung favorite mo yung hindi nanalo, hindi nag-title, so ang laki pa rin nun chance niya. So, hindi ako agree doon, sa totoo lang. Sana maayos to ng The Miss Philippines, parang malinaw. Kasi, ang parang feeling ko, ginagaya nila yung Miss South Africa na parang nag-a-appoint kung sino yung ipapadala. But, ako kasi, para sa akin, we are Filipino and then we are the Miss Philippines. And then, parang malinaw na lang din sa lahat. Kasi parang feeling ko, medyo hindi maganda kapag yung nanalo, parang choices lang siya para ipadala sa ganun. Diba? So, yon. So, I wish na talaga ma-fix to. Hindi naman tayo galit kung sino man yung organization dito. Pero kasi sana malinaw lang na dapat yung ipapadala nila sa ganito. Kasi parang ang feeling ko gusto nila ibahin yung tema ng pageant. But it's still a beauty pageant. It's still pa rin na kukuha ka pa rin ng ipapadala mo doon sa international pageant. And di i-appoint mo na kung sino. Automatic, pag nanalo na sila nung gabi ng coronation night, sabihin mo na kung sino yung dadalhin sa ganito. Hindi yung pa-suspense pa. Tapos parang choices lang pala yung nag-title nagpa-pageant pa tayo, di ba? So, yun. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ang Reyna Hispano Queens natin na si Michelle Arceo, sa tingin mo, sa resulta ng kanyang closed door interview, aari ba kaya to? To be honest, hindi ko alam. But nandoon ako sa part na malaki yung tiwala ko kay Michelle Arceo Kasi maraming beses na rin naman si Arceo na lumaban sa iba't ibang klase ng pageant. Katulad ng Miss Environment, nag-first runner-up siya doon. Sa Super Bowl, nag-first runner-up din siya doon. Kumbaga parang lahat kasi ng ginagawa ni Michelle Arceo, talagang tinututukan niya yun ng maigi. At nandoon siya sa strategy game niya. Doon naman siya nagsasabi, nagkalat naman siya sa national costume niya. Hindi ko naiintindihan kung ano ang pagkakalat ang nakita ninyo doon. But for me, kung ano yung ipinakita niya doon, ayun yung kakayahan niya, ayun yung best niya. Ngayon, hindi lang naman dito sa national costume ang basihan para masabi natin na mananalo ang isang kandidata. Di dapat nakatutok lang tayo at nakasuporta tayo at ipanalangin natin na sana magwagi siya ng title holder. Kasi 'di ba, parang kung tutuusin, magaling naman si Michelle Arceo. Nakita naman natin kung paano sumagot doon sa closed door interview at nakita naman natin na talaga lahat ng ganap niya dito ay pinag-iigihan naman niya sa abot ng kanyang makakaya. Malay naman natin na siya ang may luck sa gabi ng coronation night. So doon sa mga naghintay po pala,
ang kanilang coronation night ay bukas po ng umaga. So, abangan ninyo bukas. So, yon. Or mamayang gabi. Basta ngayon, 28 pa lang doon sa Ecuador. Gabi ang kanilang pageant. So, bukas na ng umaga natin mapapanood yon or madaling araw. So, basta support lang tayo kay Michelle Arceo at ipanalangin natin na sana makaariba siya ng bonggang-bongga dito sa nilalabanan niyang Miss Supranational. Reina Hispano-Americana 2024. O, di ba, laban lang kaya yan ni Michelle. And then, malalaman natin bukas kung ano yung resulta. Pag hindi siya nanalo dyan, ibig sabihin, hindi niya destiny yan. Pero kapag nanalo siya dyan, ibig sabihin, ay para sa kanya yan. O, di ba? Naloka ba kayo doon? Ako medyo. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tomorrow, Antonia Forsyth pupunta na ng Pilipinas. Yes, excited ng lahat dahil syempre, magkikita na nga si Antonia Forsyth at saka itong si Michelle D. And then, ayun. So, matutuloy na siguro yung concert nila or kung ano man ang eksena nila. At ayun nga, kahapon napanood natin yung live nila at merong mga pasurpresa, may mga painchika na kung ano yung ganap. At kung ano man yung magiging ganap ng dalawang queen na to, supportahan natin kasi makakatulong to sa kanila. Ako para sa akin, si Michelle D, natutuwa ako kasi meron siyang bagong kaibigan na talaga namang masasabi ko na naging maganda yung relasyon. At ito ay si Miss Thailand. Hindi man naging maganda yung panimula nila, at least, di ba, ngayon masasabi mo na ang Thai beauty queen at ang Philippines beauty queen ay closer to closer, di ba? So, nakaka-enjoy kasi ayun lang naman din talaga yung maganda din ngayon sa nangyayari sa mundo ng pageantry. Yun, nagkakaroon sila ng madaming kaibigan. And then, happy ako para kay Michelle D. Happy din ako para kay Antonia. So, tuloy ang eksena. Kung ano man to, ayan yung abangan natin. Kung ano ang ganap ni Antonia Forsyth dito sa Pilipinas bukas. O, diba? And then, eto na. Painit na ng painit, syempre, ang Miss Universe, Mama Sam. Sa mga pinag-uusapan ng mga reyna, noong 2023 naman, syempre, si Michelle D at saka si Pauline Amelex na talaga halos nagbabakbakan na talaga yung mga fans nila. And then, ngayong taon na to, si Atisa Manalo at saka si Alexi na talaga namang maingay. Tingin mo, Mama Sam, sino ang super hype at sino ba talaga ang tingin mong mananalo sa kanila? Oh my God. So, ako para sa akin na, to be honest, syempre si Alexi, medyo nagsisimula pa lang naman din talaga sa mundo ng pageantry. So, in fairness naman sa kanya, nakita naman natin kung gaano naman siya ka-caliber noong laban niya sa Miss Iloilo at nakita natin kung gaano ka-strong. So, ngayon talagang pinag-uusapan si Alexi na isa sa mga talagang matinding kandidata. Pero, syempre, hindi lang naman dito dapat tayo mag-base. So, abangan natin kung ano yung ipapakita ni Alexi at kung ano yung dapat niyang patunayan sa mundo ng pageantry. So, basta ako, maganda yan na sumuporta tayo dito kay Alexi kasi syempre, iba din ang ipinapakita talaga ni Alexi dito sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. At ngayon pa lang, makikita mo na at sinabi niya na kung ano ang purpose niya, kung bakit siya nandito. Sinabi niya rin kung anong klaseng kandidata siya. Sinabi niya nga na hindi siya katulad ng ibang kandidata. So, siya daw ang babasag sa mga nakagisna na nating kandidata. So, ayun yung abangan natin sa kanya kung paano siya magiging empowered talaga sa entablado ng Miss Universe Philippines. And I'm so excited to see that. At possible naman na pwedeng siya din ang isa sa mga pwedeng manalo sa gabi ng coronation night ng Miss Universe Philippines sa April. So, abangan natin kung ano ang magiging eksena niya. Mahaba-haba pa naman yung laban nila kasi aabot nyata ng 3 months yung kanilang competition or 2 months mahigit. So, tingnan natin. At dito naman sa laban naman ni Atisa Manalo, syempre we are excited for Atisa Manalo at alam naman natin na si Atisa ay matagal na natin niyang hinihintay na mag-join talaga dito sa mundo ng pageant ng Miss Universe Philippines. Matagal na. Kaya lang kasi nauudlot. So ngayon na nandito na siya,
natural, mag-expect ka na maraming sumusuporta kay Atisa Manalo kasi marami talagang napatunayan na rin si Atisa Manalo pagdating sa mundo ng pageantry. Hindi lang naman siya yung baguhan dito. Kumbaga, marami na siya na-experience at lahat ng na-experience niya, naipanalo naman niya or maganda ang naging resulta. So, lumabas siya ng Miss International, nakita natin yung ganap niya doon na talaga namang pinag-igihan niya. So, ngayon na nandito siya, talagang ando doon yung inaabangan siya ng tao. And masaya ako kasi at least, di ba, natupad na yung pangarap natin lahat na maka-join siya dito sa Miss Universe Philippines. And abangan natin kung ano ang eksena na gagawin niya dito. Kung kaya ba siyang talunin ni Alexi or si Alexi ba ay mahihirapan kay Atisa Manalo. So, abangan natin yon. Basta ang alam ko lang sa ngayon, yung dalawang kandidatang to ay palaban. Yung dalawang kandidatang to ay talaga namang masasabi kong pinag-uusapan, matindi, at may ibubuga. So, both of them, parehas silang nasa challenge ngayon ng competition. At both of them na talaga namang aabangan mo kasi parehas silang magaling. So, para sa akin, matimbang sila parehas na talagang pwedeng maging Miss Universe Philippines. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingnan ninyo, sino nga ba ang aariba hanggang sa dulo ng laban? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.